sobrang sakit talaga. Na nawala sa akin ang lahat. Nagpakamatay kaya ako. Dahil dahil sa ano, nawala na ako ng ano. Nagbigti ako, uminom ako ng mga gamot para mamatay lang ako. Okay, isang magandang araw na naman sa atin mga boss. Dito tayo sa part 3 ng istorya ni Val o ni Percival. Itutuloy natin yung part 3 kasi marami nag-message sa akin nasa yung part 3 ng kwento ni Percival na ibinlog ni Daddy Frankie. Okay, so based dun sa ating first and second video, isa-summarize natin na pick up nakita ni Daddy Frankie itong si Val o si Percival doon sa sidewalk, no? Tinulungan niya, nag-promise siya na bukas ay babalik basta binigyan niya ng pera, and then sabi niya magbihis ka, babalik kang kita bukas. And then pagbalik niya medyo na-disappoint si Daddy Frankie because yun nga, nakabihis pero naligo, hindi ganun kalinis, and then walang kinelas. So tinuloy niya pa rin yung promise niya na i-make over kasi gusto niya talagang tulungan tong si Percival. Ang ginawa niya, pinick up niya doon sa area and then pinakain. At ito na sa ating part 3 ng ating video, papakita na rito kung paano siya unti-unting babaguhin ni Daddy Frankie. Alright, so sige, ituloy natin. Thanks his company and thank you. Of course, papasalamat ko at sa Diyos po talaga. Kasi ito guys, bibilhan pa ako ng damit. Oh my God. This is really fucking crazy talaga. So, bibilhan niya ako ng damit. Malapit na tayo. Maligo, Tapos maliligo pa ako, lilisan pa ako ng para hindi. O para maayos yung paglilinis. Sige, ipo-forward natin hanggang dun sa bibilhan siya ng damit. Ito na yata yun. Bibilhan siya ng damit. Yan. Dito lang naman yung Save more to. ano. Ay, no. Watermark. Dito lang naman siya. Well, hello, good morning. Okay, so start na to. Bibilan na siya ng damit. Siya? Actually, Sige, pili hindi siya masyadong magastos. Ito short. Pag nakikita niya ng mahal, ayaw niya. Ito na yung Hindi sila sa bench. Ito na yung murang. Bench Hindi ko masusot ang mahal. Ito na yung Maliit yata sa'yo. dalawa. Dalawang 5.5. 699. 5.5. Hindi, isa lang. 6.99 is the first size. Oo. Yung short na lang, Security Kasi na guard ito yung sa'yo, bro. nagbebenta. Small? Maliit. kasya na yan. Nasaan na yung staff? Nasaan yung crew? Magkano ito. naman ito? Ito kasya sa'yo, di ba? XL. Gusto ko ito, yung maliit. Maliit eh. Gusto mo Maliit sexy? kasi Small? LGBT, kailangan yung Small talaga, okay. Pero dalawa kunin natin. Hindi. Buy one, take one eh. Ay, okay. May what pa pala? Yes, magkakabay ko siya. Buy Take two. one. Oo. Paano naman ito? Ayan, dalawa. Same talaga. So yan mga kababayan, no, ang gagawin ni Daddy Frankie dyan is bibilhan niya ng damit, ng shorts, and then after that, dadali na dun sa may, sa shelter niya, dun sa Makati ba yun? Dun niya paliliguin yan eh. Dun niya paliliguin. Sige, i-forward natin guys, no, para summarize lang kasi ang pinaka-focus natin dito is yung kung paano mababago itong taong to si Percival. Ayan, nandito na siya sa, after nila mamili, nandito na sila sa shelter. Ayan, sa paliguan nila. Itong lugar ito malapit lang kung gusto sa may Makati. Okay. Gusto mo May talaga yung kinelas sexy walang towel Sa barbershop naman, pagupitan naman. Walang taas, basang-basa lumabas. Kaya pala yung damit, basang-basa din. Talaga naman. Ayan, so mga kababayan, ayan, binigyan siya ng maliit na towel. Ang kasunod nito ay papagupitan na si Percival. Pagupitan na. Okay, ayan, sinakay uli sa van, dadalin na sa salon o parlor. Ito, nasa salon na sila dito. Yes. Oh my God. Gusto ko naman Tapos Wala. pati facial Mamaya pala yung salon pagka nililisan na siya ng kuko. Guwapa. Parang kami kasi. Bahala na kayo dalawang mag-usap. Thank you. Tingnan nyo mabuti yung mukha niya mula nung siya ay nakuha ni Daddy Frankie sa tabi sa sidewalk hanggang sa mabihisan, magupitan, and then hanggang sa huli. Guys, tignan natin kung paano tumulong si Daddy Frankie. Hindi niya talaga titigilan. Oo, sabihin na natin content yan,
Mahalap buhay ni Daddy Frankie, pinagkakakitaan niya. Pero kasi syempre, di ba, imagine niyo na lang kung walang Daddy Frankie, wala yung mga charity vlogger. Sino naman tutulong dyan? Di ba? Si Daddy Frankie naman, meron naman negosyo yan. Actually, kumikita naman yan sa business niya. No? Siya yung supplier ng mga Japanese restaurant dyan sa Makati. Yun ang base sa sabi niya. No? So, ibig sabihin, kumikita siya sa personal business niya. At the same time, dyan sa pagbablog niya. Makikita mo naman sa tao kung passion niya yung ginagawa niya eh. Di ba yung sincerity? Unlike sa ibang vlogger, no? Hindi naman lahat, pero marami ako nakikita mga charity vlogger na pagkatapos i-vlog, bibigyan ng konting halaga, pagka nakuha ni revenue, enough na yon. Pero iba yung style nito ni Daddy Frankie. No? Gusto niya talaga, china-challenge niya yung sarili niya na kung mababago niya yung tao mula doon sa pagkalugmok hanggang doon sa maibalik niya sa dati, maging normal yung buhay. Talaga? Ilang pieces? First time sa'yo. Hoy, may ba sarap talaga ng first time? Masarap ang first time. Pagka ano talaga medyo may pagka sila ayos, di ba? Hindi talaga mawawala yung show. I-forward natin kasi itong video na to is medyo mahaba. Okay. Ganun mag-upload si Daddy Frankie na talagang i-detalye niya detail by details talaga. Naalot na yung mukha. Right. Di ba? Feeling fresh. Bagong ligo, may kinelas na, bagong gupit. Ang susunod niyan is pedicure. Wala doon. Nakakatakot ka pala kasamahan. Ako raw mo. Hindi na pala doon. So, ano lang ito na po ako? Saan ka naman? Mukha kang mukha kang Koreano. Na hindi ko maintindihan kung sa'yo niya. Mukha gilitan mo ko na dito. Kasi may tatagaling pero isang mo lang ko. Gilitin mo siya. Magkabalikot siya. Mukha kang Koreano. Malikot. Oo, kaya sila. Gagalaw. Okay. Forward natin. Ang galing ano? Ito na yung mukha niya. Di ba? Ano tatanggalan mo ko ng kilay? Yung tulo. Oo. Tatanggal na ito. Teka lang, may isa pa. Ano ba tatanggalan mo? Ang ulo ko na? Ang ulo ko na? Okay. Okay na. Right, di ba? Ang laki ng bago. Wala ka naman. May massage pa yan eh. Massage pa. Tutuwad na ako. Ay, massage. Okay. Tutuwad na ako. Tutuwad na ako. Bastos talaga. Hindi, ganun lang talaga mag-pero. Minsan yung mga ano. Tutuwad na ako. Para sa kanila normal yun. Kailangan talaga malawak ang pag-unawa sa mga ganun. Okay, stop. Naiilang tuloy yung mga ibang nagpapagupit. Ang gagawin? Wala. Okay na? Teka, bayad muna tayo. Kaya pa magbayad. Oo, magkano boss? Thank you really so much sa sponsor natin, siyempre. And nandito tayo ngayon sa anong 550. Anong parlo? Ay, 500 lang sa 500 lang. Thank you. Salamat. Oh, thank you so much. Siyempre, maraming salamat sa mga sa Diyos. Barbershop, ang nag-iisang sponsor siyempre ng Complimentary Cosmetic. And thank you. At ang gugwapo mga barbero, lalong-lalo na ito, na dapat kong tikman. So, ayan no, mga kaibigan, mga kabarangay, mga bossing. Kukunin ko na yung expression ni Daddy Frankie. Mga kabarangay, mga kababayan, tingnan natin mabuti. Unti-unting nababago na tong si Val. Tingnan nyo mabuti guys, no? Mula doon sa homeless, pulubi, na-pick up ni Daddy Frankie sa sidewalk. Tapos medyo sumablay pa ng konti. Although malawak ang pangunawa ni Daddy Frankie, kailan na-challenge siya pagka ganun, no? Pinick up niya pa rin, tapos yung binihisan, binila ng damit. Ngayon naman ay pinagupitan. Ayan, tingnan nyo mabuti guys yung pagbabago. Malinis na, malinis. Okay na to. So, iyan yung part 3 ng makeover ni Percival.
So unti-unti nang nagmumukhang malinis, nagmumukhang tao, bumabalik na sa normal. Hindi pa yan mga kaibigan, no? Hindi pa yan. Marami pang gagawin si Daddy Frankie dito sa taong to. Okay, so iyan natin sandali. Yan. Kung mayroon available. Kasi magaling sila dyan. guys. Okay, baba tayo. Dito tayo. Ayan, so mga kaibigan, nandito na sila sa may salon. Pam Salon. Yan. Parang malapit lang ito kila Daddy Frankie. Available. Wait lang. Hi. Marami, waiting. Hi. Palinis kami ng kuko. Siya lang naman. Mamita mo! O, pasok ka. Diba? Okay lang. Patayin natin yung radyo. Ay, huwag ako patayin ha. Lalo dati, Frankie. Hi, hello po. Manggugulo kami. Pasensya na. Akala ko papatayin ako. Hindi. Mama, ano ba? Ano man? Saan kayo? Ay, Hindi na ka. ako palinis ka? Opo. Hindi, ay sino maglinis lalo? Ay, wala kang maglinis kasi... Ay, Hindi, si Ma. Well, nandito tayo ngayon. Anong salon ito? Pang salon. Farm salon tayo ngayon. Anyway. Sanay siya sa camera. Nito mo, ilang camera mo. 1, 2, 3. Hindi sanay Oh, thank you. Oo nga. Wow, Ito eh, potential vlogger din to eh. Talagang napakabonggang-bongga. Tapos, ang gwapong-gwapong aking katabi. Tapos mabuo ka siya, no? Mabuo ka siya. Ipapa-hair, ano talaga siya. Highlight. So, ang gagawin dyan, manicure, pedicure. Manicure, pedicure. Pinakot. Ayun, dyan. Magkaputuloy mo naman ang aking mga kamay. Alam mo, isang taon na itong hindi nalilinisan. Ito muna Isang kayo taon na. unahin. Kailangan gawin ng katawan. Kailangan magaling yung maglilinis dyan. At tignan mo. Grabe. Farm salon, thank you really so much for this opportunity to be here. Of course, Farm Salon at kay Mamita Moria sa yung naglilinis. Ang dami mo na palang karanasan. So, But I'm still a virgin. Okay, so yan mga bossing, mga kaibigan, mga kabarangay, no? Dinala din, parang mission accomplished na to kasi dinala na ni Daddy Frankie sa manicure pedicure. So, abangan nyo yung part 4 ng ating video. Medyo yun na yung pinaka-heart of this story. Malalaman na natin, makikita na natin kung paano talaga totally babaguhin ito ni Daddy Frankie, no? Abangan nyo yung part 4, medyo intense to. Meron kasing hindi inaasahang pangyayari dito sa taong to. No? So with that, thank you very much sa lahat ng mga nanood ng ating part 4 at tuloy-tuloy nating subaybayan ang istorya ni Val. At syempre, kung ikaw ay hindi pa nakafollow dito sa ating channel, huwag kang mahiyang mag-like, mag-share, mag-comment ka na rin kung ano sa mga topic ang nagustuhan mo at kung ano pa yung mga gusto mong bigyan natin ng komento. Okay? So, tuloy-tuloy lang tayo. Part 4, abangan. Dapat nakafollow ka para ma-notify ka pag meron na tayong mga bagong upload na video. Thank you very much and God bless.